Okay guys, so this is our topic again for our activity. Paano naman po natin papalitan po yung color ng eyes? Okay? So, first thing, ito po yung first approach na gagawin ko po. Unang-una, pwede akong gumamit ng quick selection. Ito po yung first approach ng pagkulay. Okay? Una, gagawa ako ng selection ko. Yan, click lang, click. Okay. So, ang ginamit ko ulit, ang ginamit ko po ay quick selection tool. Naka plus sign. Ibig sabihin, pag plus, nag-a-add ka ng selection. Yan. Kunwari, pag sumobra ka ng selection mo, paano mo siya ima-minus? Pag ima-minus mo siya, hold out. Ayan. So, pag sinabi natin quick selection, ay gumagawa tayo ng selection. Yeah? From the word itself yung selection. Okay? Okay. Next na gagawin ko po ay pupunta ako ng solid color. Yan. Yan. Sa solid color na to, pipili po ako ng color ng eyes. Yan. Gusto ko red. Yan. Pagkatapos ng red yan, ay pupunta ako ng blending mode. So, depende sa inyo kung soft light, etc. etc. kung ano pa yung pwedeng bagay dyan na sa design nyo. Next dyan, mapapansin nyo po, masyadong harsh po yung selection ko dito. So, para ma-areglo po natin yon, double click ko po dito. Yan, dadagdagan po natin ng feather. Kita nyo po? Yan o. Para parang maging soft. Ngayon, pag merong sobra dyan, para ma-eliminate natin yung sobra, ay pwede po tayong gumamit ng brush. Shortcut key is baboy. Again, pag gumagamit tayo ng brush sa masking, pag nag-hide tayo, ano dapat ang kulay ng foreground? Ay black. Alright. Then the opacity, intensity, depende na lang yan kung gaano kadiin ka mag-brush. And then right click, soft round brush po yung gagamitin po natin. Na-explain ko na po ito sa last video kung paano po natin gamitin itong brush na to. Okay? So kailangan natin ng black, magko-conceal tayo. Naka-highlights po dapat si layer top. Hindi po dyan dapat. Mali po yan. Kasi pag nag-brush ka dyan, hindi siya applicable. Dito po tayo sa masking. Okay? So, yun o. Mag-hide po tayo. Brush natin. Kasi hindi rin maganda na yan kung sobra naman po. Okay, di ba? Halatado. O, di ba? Okay? Next, i-double click po natin dito. Din sa blending natin. Din sa blending. May lalabas po dyan na blending option. Yung tinatawag nila na underlying layer. Okay? Pag in-slide mo to, yung transitioning yung underlying layer niya. Okay? Okay. Kasi nga, yung affected na layer dito, check ulit natin. Ayan o. Ayan. Maaring this layer or underlying layer. So, check po natin yung this layer, Hold Alt para mahati po itong gitna and then hold out natin. Ayan, nahati na po. Yung transitioning po ng kulay. Hold out sa dilim, okay? Pag si black, ibig sabihin, yung transitioning niya sa dilim. Okay. Ito naman, transitioning niya sa light. Ayan. Kita niyo po yung pagbabago. Ayan, medyo naglalag na rin po yung laptop ko. Okay. Then kung okay na, satisfied, pwede rin pong galawin po yung opacity kung gaano kadiin din po yung kulay nung kulay. Yung pagka-red niya. Okay. Pwede nyo pong underlying layer, try nyo rin pong laruin. Ayan. Ito kasi yung transitioning, kung paano siya kumbaga mag-snap doon sa design mo. Doon sa nilapat mo na kulay. Pag gusto mong hatiin ito, hold out mo lang, mahati siya, yung transitioning niya sa dilim. Pag nilalaro mo na to, underlying layer or this layer, ibig sabihin yan, check mo rin, be observant din kung anong adjustment ba yung maganda dito sa design natin. Well, in case, depende yan sa binabago natin na gusto nating ma-achieve. Okay? Yun. So, ang kagandahan kasi nito ay pwede po nating baguhin yung kulay anytime. Ayan. Yan.
pwede mong baguhin yan anytime. Yan. Di ba? Kasi, nasa solid color po tayo. Solid color fill. Okay? Yung second approach naman, kung nagmamadali ka, pwede kang gumamit ng new layer dyan, gamit ka ng brush agad, and then, direct mo na siyang ikukulay dyan. Yan. Yan. Yung second approach, yan. Pwede mong i-brush agad yan. Yan. Kaya nga lang, tansyahan din yan, guys, no? Yan. So, ito naman, gumamit ka ng brush. Yan. Kanina, gumamit ka pa ng quick selection. Ayan. And then, tsaka ka lang magbabago dyan ng blending mo into soft light. O, diba? So, parehas din. So, dito rin, para ma-hide mo rin yung sobra doon, gagamit ka rin ng masking and then magbabrush ka din. Magko-conceal. O, diba? So, that is second approach. Okay? So, another approach po na pwede natin gamitin ay ito po. Tago ko po yan. Ayan. Meron tayong selection, di ba? Next, yung second approach naman ay through hue saturation. So, dito, click mo po dito. Ang tawag po nila dito ay create new fill adjustment. Click po natin dito, hue saturation naman. Ito naman, colorize. Pwede mo rin baguhin po yung kulay po dyan. Okay? So, pwede rin po ito. So, pag sinabi natin Photoshop, marami pong approach. Hindi lamang po, ito approach. Ito gusto ko. Hindi. As long as maganda yung output at nagkikita tayo doon sa gusto natin mangyari. Okay, by this time, salamat po. Sana'y masundan niyo po ito.